Pang-apat na ako. Sige. Basta wag nyo lang sasabihin kung saan na. Sumasakit na rin dyan. Ilang buwan na ba to? Parang ano pa ito? Ilang year natin na May? Ha? 1 year na siya ng May. 1 year na nung May. Ngayon, ano na ngayon eh? May, nung 1 year. May, June, July, August, September, October. 1 year and 5 months. Bang, tagal na rin ah. Kasi may alaga ko kasi. Nag-aalaga kayo. Baka ang nangyayari dito, nai-stress siya, napapahinga, pag nagbubuhat kayo ng apo nyo, naiyan na naman. Kaya paulit-ulit. May sakit din po ako, anxiety. Ano ba? May anxiety po ako. Anong anxiety? Anxiety? Anxiety. Anxiety? Opo. What is that? Ano po yun? Ano po? Depression, palpitation. Anxiety o anxiety? Anxiety. Ano anxiety? Anxiety yung hindi kayo makatulog, may isip kayo ng isip. Opo, ang palpitation po ako ng sumunod sa hospital. Anxiety po yun, hindi anxiety. Okay, ano lang kasi, hindi ko rin alam yung anxiety eh. Anxiety po siguro. Ano po ako ng 2020. Na-diagnose kayo na may anxiety kayo. Opo, pinigil ko po yung gamot. Napitrigger po yung palpitation po. Nagpapalpitate kayo, tapos pabalik-balik yung iniisip nyo, gano'n. Ngayon, ano po bang madalas na iniisip nyo? Anong kadalasan? Anong kadalasan? Dahil sa anak? Dahil sa anak yun. Kasi may autism kasi ako po eh. Okay. Wala sila mag-asawa. Okay. Sige. Lalaki yung anak ko. Yan kasi, yung anxiety, sa totoo lang, hindi yan binabaliwala. Kumbaga, dapat, kailangan may makausap. Ito rin, masakit din to? Hindi naman po. Okay. Kailangan talaga may makausap kayong mga taong namatay din asawa ko na namatay din asawa nyo. Kaya pa, kumbaga, yung problema, patong-patong, pabalik-balik, paulit-ulit. Pero ang sagot kasi dyan sa mga anxiety, honestly speaking, is malayang pera. Kumbaga, wala nga po nakitang oversupply na pera. Kailangan lang natin may pera talaga tayo. Wala nga po nakitang diagnose sa akin. Tapos mga isang linggo na na-detect na naman ako ng palpitation. Okay na. Ngayon po. Dahil sa sobrang pag-iisip? Hindi ko po rin alam. Baka ulit sa rin. Sobrang ako mag-isip. Okay. Ang pinaka dyan, ma'am? Doon nakakatulog sa rin sa sagot. Hindi ka nakakatulog. Ayun nga, anxiety yan eh. Ang gagawin nyo dyan, bali, single mother na kayo, no? Okay. Sa inyo ba nakatutulog yung ano nyo, mga anak nyo may anak? Dalawa lang po. Dalawa? Isa kasi yun na yun. May isa ba? Kailangan kasi dyan, ma'am, maano muna kayo eh. Makalaya kayo dyan, magbago yung surroundings nyo. Magbago yung ambience nyo. Magbago yung kinakausap nyo. Magbago yung yung mga nakikita nyo, kailangan malibang kayo. Yun ang sagot dyan. At may makakausap kayong tao na nakakaintindi sa sakit nyo. Kasi pag yan, baliwala, lalo lang siya Ano pa yung anak ko, sumasagot pa yung panganay. Ayan, yan ang makaka-stress yan. Relax lang. Hindi nila naiintindihan yan. Pag yan ang palaging kasama mo sa bahay, may stress ka lalo. So, ang pinakasagot dyan, ma'am, umuwi muna kayo sa meron din siya sa balakang. Sige, i-address niya yan. Ito muna ang shoulder niyo. Actually, mahirap yan. Mahirap yan ayusin kung hindi ka aalis sa lugar na nakaka-stress sa'yo. Kailangan iba talaga muna makakwentuhan mo. Makasama. Nababasa niya rin sa yung patawag mo. Yes po. Ang gagawin natin dyan, kailangan nyo munang mag-chill. Chill moment muna kayo, mag-unwind muna kayo. Makipagkwentuhan muna kayo sa mga ibang family. Hindi na ako nag-aalaga sa kanya. Sa bahay na doon siya ng Ma'am, alisan nyo muna sila, ma'am. Yun ang sekreto. Umuwi ka muna sa May probinsya ka ba? Wala po eh. Sa asawa ko lang. Kailangan mabago muna yung ambience mo. Yung surroundings mo. Para mabago yung iniisip mo balik-balik.
Kasi ganun at ganun at ganun at ganun. Tapos may stress ka pag sinasagot-sagot ka ng mga anak mo. Kasi hindi nila naiintindihan yung sakit mo. Mayroon po siya sa mga eh. Sa mga anak na ganyan pala sagot sa magulang, tandaan niyo wala kayong mararating. Tandaan niyo yan. Kaya mo po, kaya nga po minanas sa Wala kayong mararating. Tandaan niyo pagka salbahe kayo sa magulang niyo. Ano man ang natatamasan niyo ngayon, pag salbahe kayo sa magulang niyo, babagsak at babagsak at babagsak kayo. grabe, wala na siya ng asawa niya. Babawi ang taas ang babawi sa inyo. Pagka salbahe ka sa magulang mo, sumasagot ka, mas matapang ka pa sa magulang mo. Tandaan mo, hindi ka kailanman naahon, hindi mo ma-reach yung dapat mong ma-reach. Pinaka the best, maging tayo, magulang pa rin natin yan. Tumahimik ka na lang. Lumayas ka dyan sa inyo para hindi ka ma-stress sa magulang mo, stress ka rin. Stress nga ako ng asawa niya, tumakas yung baby ko. Ma'am, kasi nga hindi nila naiintindihan yung sakit mo, tapos sasagot-sagutin ka ng pabalang. Yan po yung Ikaw na nag-aalaga. Ay, stress ka lalo. Sinasagot ako talaga, hindi ko pinapalagpas. Magpa-counsel kayo ma'am sa barangay, pumunta kayo sa barangay. Yan ang tanging makakatulong sa inyo. Kailangan maka-counsel kayo. Pati yung anak yung palasagot. Total, may pamilya naman, palayasin mo na. Hindi nga po yung nasawa ng babae. Kaya nasa akin sila. Palalayasin kayo dyan pag pumunta sa barangay ito si nanay. Ikaw ang matagilid. Hindi kayo nagtino, ikaw ang matagilid. Ikaw ang matagilid, mami. Paano po talaga? Sige, ikaw matagilid. Ito naman sa balakang to, pambalakang to. Ito? Okay, very good. Ang best na nga po na ako nadidisgrasya eh. Bata. Ito may tahi ako. Relax na po. Wait lang ha. Huwag lalabanan ha. Isa pa. One more. Kabilang side. Ma'am, kasi nga ano kayo eh. Palaging ligaw yung isip nyo eh. Ang dami nyo iniisip. Hindi nyo maiwasan. Kaya hindi kayo makakatulog. Pag pabalik-balik ang iniisip nyo, yun yung tinatawag na anxiety. Nakatulog naman po ako sa gabi kasi may gamot na po ako. Relax na. Pumunta kayo sa barangay, ma'am. Sa may makakatulong sa inyo ron. Dapat. Taga saan kayo? Loma de Gato. Pumunta kayo sa barangay. Nyo yan. Merong counseling doon. Para masolusyonan din yung ipatawag din yung nyo. Patawag din yung anak nyo. Kasi hanggat hindi niya naiintindihan yung sakit mo, paulit-ulit lang yan. Opo. Dapat nga, kasi nama mo yung anak mo, si-share mo ng kurito eh. Sa video eh. Yeah. Relax lang. Hanggat hindi naiintindihan ng kasama mo sa bahay yung sakit mo, lalala ka, mami. Kailangan yan, ma-counsel kayo parehas. Oo na yan. Sino may, sa bagay, hindi naman natin na yung pangalan. Kung sino may anak nito ni mami, pasalamat ka, hindi ka nakasama rito sa share mo ng kita rito. May sakit na yung mami mo. So, sa mga anak na palasagot, talagang balagbag sa magulang, tandaan nyo, kailanman hindi kayo aasenso sa buhay. Palaging may kulang sa buhay nyo, tandaan nyo, pag palasagot kayo sa buhay nyo. Hindi kayo giginhawa, tandaan nyo yan. Inhale. Exhale. Down. Single mother na to si mami. Kayo na lang inaasahan sa bahay. Kayo pa yung mga pabigat. Lumayas kayo dyan. Magkanya-kanya muna kayo. Si mami kasi may sakit na anxiety. Tapos, may sakit siya, hindi nyo naiintindihan. Sinasagot nyo ng pabalang, makakalala sa kanya yun. Hanggang sa hindi na siya nakakatulog. Kasi paulit-ulit lang nang nangyayari. Yung mga ganyang pagkakataon, kailangan talaga mayroong makakaintindi sa inyo. Mayroong makakausap kayo na Sa paggabi, mataas boses niya sa anak niya, nai-stress kayo dun pagka yung anak nyo nagagagano. Kaya nga matagal na bang pala sagot sa inyo yung anak nyo? Matagal na? Yun na nga po yun eh. Tandaan nyo isa na rin yan sa mga nararamdaman nyo. Nagkaroon ng hindi naman sa na May balik kasi yan pag salbahe tayo sa magulang natin. Ako, dumanas din ako ng ganyan pero kailanman hindi ako lumaban sa magulang ko.
nakakaranas ako ng bulpi di gulat. Pero kailanman, ang ginagawa ko, lumalayo ako. Kasi magulang natin yun eh. Kaya ako Palo? Wala yan. Palo lang pala. Gulpe, suntok, tali, hataw ng kung ano-ano. Ang ginagawa ko, maalis ako. Ako umaalis, hindi ako lumalaban. Upo. Pag lumaban kayo, tandaan nyo, ulitin ko, wala kayong marating. Hindi kayo kailanman makakarating. Tsaka yung tao mismo, yung mga nakapalibot sa inyo, ida-down ganyan kasi kilala kayong lumalaban sa magulang. Tulad niya ito, para maintindihan niya yung kaysa naman ma'am, kaysa naman palagi lang, pagka kasi yan sinikreto mo rin, wala kang pinagsasabi-sabihan, mababaon sa isip mo yung sakit mo, ma'am. Hanggang sa... Kasi September, isa rin siya yung para akong sumamalok, para akong batangit ng iyak. Oh, ma'am, kaya nga yan, mas maganda yan na voice out nyo kasi hindi yan makakalabas hanggat kinikinting mo ng kinikinting. Paulit-ulit lang sa isip mo, lalo lang po kayong lalala. Yung anxiety nyo, ulit lang, pasakit lang ng pasakit ulo nyo. Ngayon, kung sino ko man, tanda mo, alagaan mo mama mo. Huwag kayong Pangalawa ko huwag kayong bad sa magulang. Hindi kayo makakaamon. Sa sugar na online. Okay na mo, doble-doble yung stress nyo eh. Kaya doble-doble stress nyo eh. Kailangan nyo talaga may voice out yan, tapos umalis muna kayo ron. Kung ayaw nila umalis, ano muna kayo? Pumunta muna kayo sa mga kapatid nyo o kung may magulang pa kayo. Kailangan nyo ng peace of mind para makarecover kayo sa sakit nyo. Kasi wala, uulit-ulit. Kung ano yung nakikita nyo, paghigaan nyo, yung 4 na suro ng kwarto nyo, yun at yun. Yung makakausap nyo ng pabalagbag, yun at yun. Hindi kayo makakagaling. Tsaka yung stress sa bahay nyo. Problema nila, problema nyo na rin. Dati kaya ko magdaba ng marami. Tapos may frozen shoulder pa mama mo, may lower back pain pa. Kung nandito ka talaga, magagalitan talaga kita. Hindi ako maiyang pagalitan ka eh. Kasi pag ang magulang ang namumblema, kailangan gabayan nyo kasi mag-isa na lang to. Hintayin nyo. Tsaka kayo iiyak-iyak kasi pagka pagka kung kailan nawala, tsaka iiyak-iyak. Nako po. Peke yung iyak nyo na yan. Kasi nung nabubuhay, hindi nyo pinakita mahal nyo. Yan na, Si Mami nagsusumbong sa akin eh. Kaya tama lang na sermonan ko kayo dyan sa video. Pag napanood mo to, magbago ka na. Kailangan mo mahalin ng mga... Ay, isa na lang pala. Hindi naman nga. Isa lang magulang mo. Last na to. Wala na, hindi na makakapag-renew ng magulang. Hindi yung tsaka kayo iyak-iyak kung kailan wala na kasi na-stress sa inyo. Hindi kinaya yung problema. Ngayon okay, dami niya dinaramdam. Umiyak-iyak pala siya sa inyo. Yung mga bata kayo, okay lang na mapagalitan kayo. Kasi para sa inyo yun eh. Pero kung kayo ay mas matapang na sa magulang, hindi ko kayo. Hindi kayo makakaon sa buhay. Ayan ma'am, medyo gumaan naman mo. Ayan, ayos na. Kanina, frozen. Ngayon, wala na. Ma'am, mag-ano muna kayo? Kasi, ayan, nga, no? Thank you, Lord. Ma'am, ano muna ha? Kung ayaw nilang umalis muna sa bahay, pinaka-the best na pumunta kayo sa barangay. Kailangan nyo ng counseling para mawala yung stress o anxiety. Diyan na kinikintin yung sama ng loob sa anak nyo. Tapos, patong-patong na yung kasi yan eh. Kaya kailangan may makakwentuhan kayo na ma-reach out nyo yung may voice out nyo yung problema nyo. Kasi pag inipon nyo ng inipon yan, sa gabi, hindi kayo talaga makakatulog. Kasi iisipin nyo ng iisipin. Okay? Pero siguro pag may gamot na ako, nakakatulog na po kasi gabi. Pagka uminom ka ng gamot, tapos bukas ng maga, pag wala, yun na naman. Hindi naman ako sinusubo, nakakatulog pa rin. Tapos, pag nito ko na nga lang, bumabalik talaga. Bumabalik talaga. Okay. Kasi isa na rin yung may nadaw ng puso sa akin. Okay na nga eh. May problema na kayo, may another problem kayo.
base ron sa ano ko sa inyo, tanong-tanong ko yung sinusumbong nyo, yun ang nagpapasama ng loob nyo. Kasi hindi kayo pwedeng paiyak-iyakin ng anak nyo. Dapat tayo ang magsusweto sa anak, hindi tayo ang anak ang magpapayak sa nanay. Hindi po pwede yung ganun. Mami, so, for the meantime, kailangan nyo ng kakwentuhan na makakaunawa sa inyo. Okay? Huwag nyo munang pansinin yung mga anak nyo kung ano. Sabihin nyo sila, pupunta ako sa barangay para magharap-harap tayo, mag-usap-usap tayo na maayos, para makaunsiling kayo na maayos. Okay? Wala naman yung problema mo. Okay na. Sige po. Salamat po.